What does mean to be part of the kingdom of our Lord Jesus Christ? So let's talk about that in the book of Matthew chapter 13. So don't forget to like and subscribe and share to someone who need to hear it. Today, we are looking at one of the shortest yet most intense parable of our Lord Jesus Christ ever told. The parable of the net in the book of Matthew chapter 13, Jesus is sitting by the Sea of Galilee talking to guys who make their living pulling fish out of water. He uses picture to understand perfectly to deliver a warning we can afford to ignore. Mga kapatid, naranasan mo na bang umattend ng isang party o event tapos feeling mo belong ka kasi nandun ka? O nakikikain ka? Nakikipagkwentuhan ka? Pero deep inside, hindi mo naman talaga kilala yung may celebration. What if I tell you na ganito rin ang mangyayari sa loob ng iglesia o sa kaharian ng ating Panginoon? Today po mga kapatid, mga kaibigan, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamaikli pero pinaka-intense na kwentong kinwento ni Jesus Christ, the parable of the net. The truth is because we are or you are inside the church doesn't guarantee you are inside the kingdom of God. Mababasa po natin yan sa book of Matthew chapter 13 verse 47 down to 50. Nung kinuwento ng ating Panginoong Jesucristo, nasa tabing dagat siya. Ang tinutukoy niyang lambat dito ay hindi yung maliit na pang isang tao lamang. Ang tawag dito sa Greek ay sagene. It means isang massive o dragnet na hinihila ng dalawang bangka. So, ibig sabihin dito mga kapatid, maraming isda ang makukuha kasi dalawang bangka ang ginamit upang marami ang makukuha. Ganyan din po mga kapatid ang kaharian ng ating Panginoon. The gospel is radical, wide open invitation. Kaya kung minsan mga kapatid, feeling mo ay nasa misi church ka. Maraming chismosa, maraming hipokrito, maraming broken na tao. It means dito mga kapatid, the net is working. The kingdom is working. God invites everyone regardless of their past or current struggle. Kasama ka ba o nakikiswimming lang? Pangalawang tanong. Dito pinapasok yung mabigat na reality o mabigat na katotohanan dahil ang lahat ay nasasali sa lambat. Hindi ibig sabihin nito mga kapatid sa loob ng lambat ay mabubuting isda na o magagandang isda. Marami sa atin mga kapatid, we are caught up into the motion of the church, but we haven't surrendered to the master which is of our Lord Jesus Christ. Pwedeng katabi mo yung totoong believers, o kasabay mo sa pagkanta, o sabay mo sa pagsiserve, o sabay mo sa pagsiserve tuwing linggo. Pero tandaan natin ito mga kapatid, proximity to Jesus is not the change to transform heart. Pwedeng nasa loob ka ng lambat pero hindi pa rin nababago ang iyong puso. Hindi nababago ang iyong katangian. Hindi nababago ang iyong pag-uugali. Hindi nagbabago kung ano yung nakasanayan mo dati nung nasa labas ka pa ng lambat. Are you a true follower? Or nakikiswim ka lang? Or nakikiswim ka lang sa agos ng cultural ministry? The final judgment mga kapatid, notice the story. Hindi hinihiwalay ng mangingisda yung huli habang nasa laot pa. They wait until the net is to shore. Pagdating sa dalampasigan, uupo sila at doon na nila hihiwalay yung mga nakukuha nilang isda sa loob ng net. Yung mabuti inilagay sa basket, yung masama ay itatapon. The application, Jesus is very clear. Pagdating ng end of the age, ganyan din yung mangyayari. The Lord will separate us, the wicked, from the righteous. Hindi natin trabaho bilang mga Christianity na mag-judge sa tao at maghiwalay kung sino-sino o nasa loob ng iglesia kung sino yung tama at mali. Ang trabaho po natin mga kapatid ay ihagis ang lambat ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paghihiwalay po ay trabaho po yan ng Diyos sa huling araw. But Jesus gave us warning mentioning the furnace of fire because He loved us enough to tell us the truth. Right now, ang lambat ngayon mga kapatid ay gumagalaw pa rin. We are still in the age of grace. Pero pagdating ng araw, ay aabot pa rin tayo sa dalampasigan. Kaya kapatid, please check your heart. Examine your heart. Huwag kang mag-rely sa church attendance mo o sa pagiging relihiyoso mo.
o sa pamilya mo? Binago ba talaga ni Jesus ang buhay mo? Are you fully surrendered to Him? Kung nata-challenge ka sa message na ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, I want to hear from you. Mag-comment ka sa baba. Ano ang pinakatatak sa iyo? The parable of the net. Don't forget to hit the like the button, subscribe the channel for more videos or deep explanation sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Share mo ang video ito sa taong alam mong kailangan niyang marinig ito. God bless you. See you in my next video.